Okay, good day. So our topic for today is about special right triangles. So dalawa yon. Isa yung 45, 45, 90 triangle. So yun ang itsura nun. 45, 45, of course, yung dalawang angles ay 45 degrees. And then the other one is of course 90. Kaya nga siya tinawag na right triangle. Okay, pagka class, dalawang angles ay 45 or dalawang base angles ay 45, automatically, yung opposite side niya ay equal. So, mag-annotate lang ako. So, eto. So, since 45 yan, ang opposite side niya ay ito si A. Opposite side ha, then si angle na to na 45 din, ang opposite niya, yung katapat niya ay si B. So automatic, same sila ng measurement kasi same din yung mga angles. Okay, so what is an isosceles right triangle or the 45, 45, 90? So the length of the hypotenuse is equal to the product of the length of a leg and square root of 2. So ibig sabihin, ito yung ating right angle, so 90 yan. Ang opposite side niya is the hypotenuse. Sabi dito, eto daw, ang hypotenuse daw ay kung ano man ang length ni A or one of the length of the legs, kasi equal lang naman yan, ay equal sa product ni A times square root of 2. So, ang C mo daw is equal to A times square root of 2. Ayan. So, the product, diba, of the length of a leg, it's either ano man sa kanila yung leg, kasi equal lang yan, times square root of 2. Yan. So, next tayo. Ayan. So, ito yung formula. Again, si A is equal sa B. Kung ano man ang iyong A, same lang kay B. Kung si A ay 5, si B is 5 din. Then, ang C mo, inuulit lang, is equal to A times square root of 2. And, kapag nawawala naman si A at given ang value ng hypotenuse, so, hahanapin si A, gagawin mo lang is the hypotenuse divided by square root of 2. So, yun lang tatlo ang tatandaan mo dyan. So, example tayo. 45, 45, 90 triangle, one leg measures 5 cm. So, find the length of the hypotenuse. So, ayan. Kung ito ay 5, si A, automatic si B ay 5 din. Ito ay pang 45, 45, 90 lang ha. And then, so what is the value of C? Di ba, ang formula ng C is equal to A square root of 2. So, ang A mo is 5. Therefore, the value of your C is 5 square root of 2. Hindi nyo na kailangan i-compute yan. Automatic lang kung ano yung A mo, kopyahin mo lang, that's 5. Then, katabi niya, square root of 2. I-multiply. Hindi mo naman pwedeng i-multiply yan. Kaya, pagtatabihin mo lang sila. So, your hypotenuse is 5 square root of 2. Halimbawa, annotation tayo ulit. Ang A mo ay equal to 7. So, what is your C? Papasok mo lang ulit. Again, C is equal to A square root of 2. So, ang A mo ay 7. Then, pasok lang C square root of 2. So, ito ang ating C. Ano yung B? 7 din. Kasi 7 si A eh. They are equal. O another, pag ang A mo naman ulit ay 12. So, automatically, si B mo ay 12 din. And how about the C, the hypotenuse? So, again, 12. Yan yung A mo, di ba? Square root of 2. Wala nang computation magaganap. Ganyan lang siya. Next. So, dito, so we have A, 7 is equal, 7 square root of 2. Automatically, ang B mo, or annotate lang ako ha, para hindi kayo ma-confuse. So, ito ang yung isang leg, and this is the other leg. So, ito ang 90 degrees, hypotenuse mo si C. So, sabi, find NP. So, ito yung nawawala. Tabingi na. Basta yan. So, the hypotenuse. Again, ang formula niyan is C is equal to A square root of 2. So, ang A natin ay 7 square root of 2. So, substitute mo lang siya. 7 square root of 2 times, ito pala yung A mo kasi. Ayan, ayan pala yung A mo. So, A mo is 7 square root of 2. Ito wala pa. So, times square root of 2. Okay, so syempre, di mo naman pwedeng i-times sa 7 dito sa square root of 2. So, copy mo lang si 7. Then, square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. Then, ano ang square root ng 4? That's 2. So, 7. Then, times 2. Hindi pwede maging 72 yan, ha? Di ba? Ang 2 ay lalabas. Pupunta siya dito. Then, 7 times 2 is 14. So, ang C natin, itong part na to ay 14. So, ganun lang.
Okay, next, find the length of a side, a square. Oh, I'm sorry. Find the length of a side of a square whose diagonal measures 8 units. So, ayan. Ito yung given. So, alam naman natin na lahat ng side ng square ay congruent. So, ang 8 mo sa yung hypotenuse. Bakit? Baka naman malilito kayo, sabihin nyo na, alam mo, paano naging hypotenuse yan? So, here, ito lahat ay 90 degrees, 90, 90. So, ito, 90, opposite niya ay 8. So, that's hypotenuse. Okay, so hahanapin natin yung side. Ito, tsaka ito. So, ang formula lang yan, gagamitin mo kapag given si C, given ay, ano yung given natin is C is equal to 8. Find the other side. Find A na lang. A na lang ang lagay natin. So, the formula is A is equal to C over square root of 2. Okay, so ang C mo ay 8. So, substitute lang natin. Dito na lang ako. So, A is equal to 8 over square root of 2. Bawal tayo may denominator na radicals. So, to eliminate this, the denominator of square root of 2, so just multiply by square root of 2, both numerator and denominator. Then, 8 times square root of 2 is, copy lang, 8 square root of 2 over, kakancel na lang natin yan, then copy the radicand, yung nasa loob ng radical sign. So, since eto na yon, si 8 divided by 2 para silang whole number, i-divide mo yan. So, A is equal to 4 is square root of 2. So, that's the answer. Ito yung side natin is 4 square root of 2. Malamang ito ay 4 square root of 2 din. And lahat na yan ay 4 square root of 2. So, the answer is A square root of 2. Okay, next. Clear na tayo sa 45, 45, 90. So, next topic is 30, 60, 90 triangle. So, ayan yon. So, laging tatandaan class na ang opposite ng right angle is the hypotenuse and ang opposite ng mas mababang angle, pinakamababang angle, na 30, ang opposite niya ay the shorter leg. Okay? And si 60, ang katapat niya naman, ang opposite niya, si B, the longer leg. Okay? So, ayan. Ito yung formula natin. Si C po, annotate muna ako. Ayan. So, si C, laging tandaan, si C ay twice ng A. So, ito yung formula na yon. C is equal to 2 times A. Dalawang beses ng shorter leg. Okay, si C. Pag given natin ay A, for example, this is 5, A is equal to 5, automatically, ang C mo ay 10. Kasi nga, times 2. Next, paano naman kapag A ang hinahanap? Tapos, given ang C, kalahati lang. So, 10, ito kunyari ang given, hindi mo alam to. So, 10 divided by 2 is 5. Tinakuha nyo na agad. Okay, next, kapag B naman ang hinahanap pero given ang A. B ang unknown, given ang A. Halimbawa, our A is 5. So, ang formula lang yan is B is equal to A square root of 3. So, ang A mo ay 5. Then, pasok mo lang, square root of 3. This is your B. Ganun lang siya. Pag given ang A, ha? Then, kapag A naman ang hinahanap, B naman ang given. So, ganun lang ulit. Halimbawa, di natin alam na 5 to. Given to. So, ano formula? A is equal to B over square root of 3. So, ang B mo ay ito. Palit lang ako ng color. So, ano ang B mo? 5 square root of 3. Ito yung B, ha? Kinokopya ko lang. Over square root of 3. Ito yun. O, di ba? Meron tayo radicals, divided by radicals. Natira ay 5, which is ito. Bumabalik lang tayo sa umikot-ikot lang tayo, kumbaga. Magbibigay ako ng another example. Next tayo. Ganun ulit, 5 pa din yung given. So, hanap tayo ng naulit lang siya. Okay, so ito. So, the longer leg measures 8 inches. So, 8 daw si B. Tandaan nyo lagi ha, ang longer leg ay katapat ng 60. Baka mamaya, umikot yung triangle, ang iniisip nyo palaging nandito sa side na to yung B. Hindi. Opposite siya palagi ng 60. Then, si shorter leg ay opposite ni 30. Okay, so, ang hinahanap,
ay yung length ng other side, so the hypotenuse and the shorter leg. Given si 8 ay si B, okay, hahanapin natin ang value ng A. So, ito yung formula. A is equal to B over square root of 3. So, ano nga ulit yung B natin? 8. So, substitute 8 over square root of 3. Bawal tayo may denominator na may radical. So, imumultiply natin siya sa square root of 3, both numerator and the denominator. And then, 8 times square root of 3 is 8 square root of 3. Then, cancel mo lang tong radical sign, copy the denominator, 3. So, since hindi naman sila divisible, as is na yan. Ito na yung value ng A natin. And find the value of C. Diba, ang C natin ay twice ng A. So, ita times 2 lang natin to. Okay, so 2 times A, which is 8 square root of 3 over 3. So, ang pwede mo lang naman i-multiply dyan is 2 and 8. So, 2 times 8 ay 16. Then, copy mo lang ang square root of 3 over 3. So, since hindi siya divisible, I mean, that's the final answer na. Ito, sagutan natin to. Ay, so yan. Annotate lang. Using the given information, find the indicated length. So, ang RS daw natin. So, ito yon RS ay 12. Find ST. So, ito. Since ito ang 30 degree mo, so ito ang katapat niya ay the shorter leg. And ito si 60, the longer leg ang katapat niya. Ito. So, B, the longer leg. So, hahanapin natin si A at si B. Paano? Given ang 12. 12 is C. Pag hahanapin si A, di ba? I-divide lang natin. A is equal to 1/2 of C. So, ang C natin ay 12. So, A is equal to 12 divided by 2. That's 6. So, ang A ngayon natin, si ST ay 6. Paano si B? Si RT. Paano hahanapin si RT? Ang given natin ay, meron na tayong ST na 6. So, ang formula ng B ay, ano nga yun? So, B, I mean, D is square root of 3. Tama ba? Okay, so ang B natin, hindi natin alam. So, ang A natin is 6. So, B is equal to 6 square root of 3. So, this is TR square root of 3. Next, ST is 8. Change tayo. Ang ST mo, erase. Ano to? Ayun na. ST. ST daw ay 8. Find RS. Ito naman nawawala. So, ito yung nawawala. So, erase natin to para hindi magulo. Si ST ay yung A natin. Paano nalalaman? Kasi nga opposite siya ng smaller angle. So, A. Paano hahanapin si C? Times 2 lang. So, 8 times 2, that's 16. So, 16 ang RS. 16 to. Okay, next. RS mo naman ay 18. So, delete. RS ay 18. Ilan si RT? Si RT ay si B. So, ito si A. So, given si C, hindi mo na mahahanap si B. So, kailangan hanapin mo muna si A. So, ilan si A? So, 18 divided by 2 is 9. O, di may 9 ka na, may A ka na. Paano si B? B is equal to A square root of 3. So, B is equal to, ang A mo ay 9 square root of 3. So, RT, ito yun, si B is equal to 9 square root of 3. Okay, that's all. Thank you.